Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay isang rematch sa pagitan po ni Rico Kinimuto at Kazuto Takisako. Parehong hapon po ito. Fight schedule naman ito December 15, taong kasalukuyan, nagaganapin sa Sumiyoshi Sports Center, Osaka, Japan. Noong 2021, una nagkasagupa itong si Takisako at Kinimuto na kung saan talo si Kinimuto by first round knockout. At sa rematch 2024, so matagal-tagal na panahon po. Kung di ako nagkamali, 3 years. Ganyan, 3 years na bago sila magkaroon or nagkaroon ng rematch. So, ang tanong dito, makabawi kaya itong si Rico Kinimuto o madalawan siya ni Kazuto Takisako? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon na kung saan tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na nyo malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga, siyempre, kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. Lalo na mahilig din po ang ating mga boxing fans tumalpak. Okay. So, bago natin ito simulan mga idol, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumabaybay dito sa ating munting channel, mga idol, maraming salamat po. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo. Oo. Hayaan nyo mga lods, pag umabot ito na 10,000. Taas ng pangarap ko, ano? Eh, malay natin kung inyong suportahan, di ba? Magla-live tayo. At sa channel na ito, kung sakali magkaroon na tayo ng live, hinihiling ko lang na di natin disrespect ang boxer. Usapang friendly lang. Kasi nga, ako kasi mga idol, hindi ko talaga inaano dito sa channel. Although dati mayroon, nung bago akong nagsimula. Pero tinanggal ko yon kasi nga nagiging disrespect na. Ayaw ko rin maging toxic sa boxing. Anong kwenta ng suporta natin sa sports kung maninira naman tayo ng naglalaro? Eh, kung tutusin nga, tayo ang nahimasok sa kanilang profesyon. Dahil hindi na naman tayo professional boxer. So ngayon mga idol, simulan na natin. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin na referensya doon naman sa ating gagawing comparison. Unahin natin na sa panig dito si Kazuto Takisako. Bilang isang professional boxer, itong si Kazuto Takisako ay may impresibong kartada ho. 17 wins with 15 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisis lamang ito nakatikim po ng technical knockout. May edad na 33 anyos, height 5 foot and 9.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 88.24%. Last fight, July 15, 2024, nakasagupan nito si Mark Dickinson. Panalo by points itong si Kazuto Takisako. Experience, uri ng kinalaban at na-achieve dito sa pro boxing nitong si Kazuto Takisako. 2020, nakasagupan niya si Shinobu Charlie Hosokawa. Nakataya ang Oriental Pacific Boxing Federation Middleweight Title or OPBF. Panalo by unanimous decision si Kazuto Takisako. Isa yan sa kanya na-achieve. 2023, napalaban si Kazuto Takisako na kung saan nakataya ang WBO International. Nakasagupa niya ang Kazakhs fighter na si Miirim Nursultanov. Doon siya po nakatikim ng kaunuhan, talo by 8-round technical knockout. Mga lods, hindi po basta-basta ang tumalo pala sa kanya. Kasi sinuri ko itong si
Meirim Nursultanov, siya po ay dating lumalaban sa amateur. At hindi po biro ang height advantage ng boksingerong ito. Oo. At alam naman natin pag taga-Kazakhstan, kalahi yan ni Gennady Golovkin. Yan po ang una na tumalo kay Kazuto Takesaku by 8-round technical knockout. Nag-comeback fight po itong si Takesaku, naka-recover. Ngunit noong 2024, natikman ulit nito ang ikalawang pagkatalo kontra sa veterano na si Tej Pratap Singh, Indian fighter. By split decision, natalo siya doon mga lods. Nag-comeback fight ulit siya sa taon ding 2024. At yun na nga, si Mark Dickinson ang kanya nakatunggali na ipanalo ni Kazuto Takesaku ang laban by points. So nakabalikwas ulit mula sa pagkatalo si Kazuto Takesaku. Ngayon, sa skills naman ito, mga lods, hindi ko masabing boxer-puncher ito. So, i-describe ko na lamang ang kanyang galawan. Aktual na galawan sa ibabaw ng ring. Pressure fighter style. So, malimit umabante. Lumalaban sa brulan, 2-2 na bakbakan na kung saan malimit natin nakikita sa kanya yan. Lumalaban sa inside fighting. Matira ang matibay ang galawan nito. May defensive style ito, which is yung kanyang pagbabakpedal, pero malimit talaga na lumalaban ito sa close range na suntukan. Oo. Pagdating sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. It means may mga openings na delikadong masamantala, lalo na sa counter. Opo. So ngayon, dadako naman tayo sa panig nitong si Reiko Kinimoto. Japanese fighter din po. As a pro boxer, itong si Reiko Kinimoto ay may impresibong kartada, 12 wins with 6 wins coming by way of knockout, may isang talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad ito na 27 anyos, height 5 foot and 10 inches. Orthodox din ang stance, knockout ratio 50%. Last fight, July 15, 2024, nakasagupa si Iki Kani. Rematch sila mga lods. Na kung saan panalo by technical knockout sa Reiko Kinimoto. Karanasan o eksperyensya nitong si Reiko Kinimoto, syempre ang pinakamatinding na kalaban nito ay si Kazuto Takesaku. Bakit? Dahil dyan po siya nakatikim ng talo. At isang karanasan po yon, although hindi magandang karanasan yun, matalo, knock-out ba naman. Pero, masasabi ko na doon din natin nakikita ang kahalagahan. Kung paano siya bumangon, paano siya nakabawi. Dahil pagkatapos niya matalo noong 2021, hanggang ngayon, hindi na ito natatalo. Nagkaroon ito ng 8 laban. Kasama na doon ang kanyang comeback fight. Oo. At naipanalo niya lahat yan. 4 doon ang kanyang pagkapanalo by technical knockout. Sino-sino ang mga nakalaban nito? Siyempre, una si Kazuto Takesaku, si Katsuhiro Nakata, si Kazuki Kyuhara. So mga Japanese fighter pa po lamang pala ang mga nakalaban nito na kung saan may mga magagandang kartada dahil napasama dito sa ating ginagawang talaan. So ngayon, ano ba ang na-achieve ni Reiko Kinimoto? Ang na-achieve ni Reiko Kinimoto mga lods ay ang vacant WBO Asia noong 2023. Ngayon dadako naman tayo sa kanyang skills. Kung sa skills tayo mga idol, pareho lang sila ng skills ni Kazuto Takesaku. Oo, pareho sila ng skills. Kung anong nasabi ko kanina, yun din yun. Pressure fighter style, brawler style, lumalaban sa tututo, willing sa brulan, willing sa sabayan,
Defensive style, atras, moving around paminsan-minsan. Taglay nito ang volume din sa pagbato. So pareho silang volume puncher. Volume sa pagbato ng suntok, speed, timing, at accuracy. Oo. Sa depensa, average lang din po ang depensa ni Rico Kinimoto. Ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Okay. Atin mo nang balik. Nung unang lang paghaharap noong 2021, itong si Rico Kinimoto ay wala pa po talaga sa kanyang prime, 24 years old. Kasi kung bilangin natin, 2024 tayo ngayon. 2021 sila una nagkasagupa. 27 anyos sa ngayon si Rico Kinimoto. O 27 siya ngayon, yung kanyang edad. So wala pa po talaga siya sa prime noon. So excuse. At sa laban nila noon, nung may edad pa lamang na 24 anyos si Kinimoto, si Takisako naman ay may edad na 30 anyos. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ranking. Sinuri ko po sa 4 major title belts, ranking ng mga ito. At ang pinagkukunan naman natin ay ang boxing scene, rank 1 to 15 sa 4 major title belt mura sa WBC, WBA, IBF at WBO. Sa rank 1 to 15, wala ang kanilang pangalan. Ngunit dito tayo sa BoxRec naman. Courtesy sa BoxRec. Sa ranking ng BoxRec, itong si Rico Kinimoto, rank 33 or 35 out of 1,875 ka mga boksingero na nandyan sa middleweight division. Si Kazuto Takisako ay rank 70 out of 1,875. Ngayon, sa BoxRec ulit, sa Japan naman. Number 1 sa Japan si Rico Kinimoto sa middleweight division. Number 2 naman itong si Kazuto Takisako. So, close lang sila sa Japan. Out of 28 ka mga boksingero na Japanese fighter na lumalaban sa middleweight division. So, ngayon, kung sa ranking naman tayo sa BoxRec, malayo. 33 to 70. So, malayo po yan. Ngayon, dito na tayo sa physical na appearance. Kasi sa ranking, nakakalamang si si Rico Kinimoto. So, sa physical na appearance, edad muna tayo. Sa edad, 27 anyos itong si Rico Kinimoto, 33 anyos si Kazuto Takisako. Parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Height, reach, power, kung sino ang may advantage. Sa height, mas matangkad si Kinimoto ng half inch. Hindi na po yan mapapansin. Height kasi ni Kazuto Takisako, 5 foot and 9 and a half inches. So, half inch ang diferensya. Pero comparison ito, kahit gabuhok na ang diferensya, ay sasabihin pa rin natin mga idol. So ngayon, dito tayo sa stance, parehong orthodox sa power. Ang knockout ratio ni Rico Kinimoto ay umaabot sa 50%. Samantala itong si Kazuto Takisako naman ay may knockout ratio na umaabot sa 88.24%. So lamang sa power, si Kazuto Takisako. Activity, parehong aktibo dahil last fight naman ito July 15, 2024. Ngayon, sa eksperyensya at achievement. Kung sa uri ng nakalaban, lamang po si Kazuto Takisako para sa akin. Bakit? Kasi yung tumalo kay Kazuto Takisako sa kaunang pagkakataon na si Mirim Nursultanov ay hindi po basta-bastang boksingero. Katunayan, hanggang ngayon, undefeated pa rin yan si Mirim Nursultanov. Although inactive siya, pero undefeated. At isa sa tinalo ni Nursultanov, ang dating world title challenger na si Coceres. Isa yan sa tinalo niya, mga lods. So, ibig sabihin, hindi po basta-basta. Mula sa eksperyensya ni Nursultanov as amateur boxer at sa pro boxing. Kaya masasabi ko
na di po basta-basta ang tumalo kay Takisako. Dagdag pa natin sa kanyang talo kay Tids Pratap Singh. Si Singh naman po ay maraming talo na yan, pero nadaig si Takisako. So, experience din. Medyo may kalamangan sa experience kasi yon. So, yun nga, bagamat dalawang talo na ito, masasabi kong may kalamangan ito sa uri ng kinalaban dito po sa pro boxing si Takisako. Ikumpara kay Reiko Kinimoto. Kung atin itong i-convert sa percent, siguro 55-45. At sa narating naman nila bilang isang pro boxing, achievement nila dito, although hindi pa sila mga world champion, pareho sila nakasungkit po ng regional title. So ngayon, dadako tayo sa kanilang skills. 50-50. Pareho ang skills ng magkabilang panig. Yan po. Kuya Dong Sports, Senol Yamado. Sa ranking lamang si Kinimoto, pero sa physical na appearance, may mga kalamangan si Kazuto Takisako, lalo na yung power. At syempre, minsan na niyan tinalo si Reiko Kinimoto, mga idol. Oo. Sa ranking lang nakalamang tong si Reiko Kinimoto. At ang palaban ni Kinimoto sa power ni Kazuto Takisako, yung hand speed. Ayan po ang kanyang panlaban. Ngayon, pinahirapan nyo na naman ako sa pagpili. Kasi 50-50 na naman to. Oo, mahirap pumili po pag 50-50. Dahil dito sa ating comparison, pag 50-50, kalimitan pa naman sa aking pipiliin talo. Kalimitan po yan. Basta 50-50. So, ngayon, nasabi ko na sa inyo kung saan nakakalamang si Takisako, kung saan din nakakalamang si Kinimoto. Oo. So, dadako natin sa prediction natin kasi nga, yun ang aking pinaka-content talaga, prediction. Mahirap. Pero kailangan eh. So, pipiliin ko si Reiko Kinimoto by unanimous decision or split decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout si Reiko Kinimoto? This is boxing, anything can happen. Bagamat hindi ganong kilalang knockout artist itong si Kinimoto, gamit ang kanya hand speed, posible niya magawa. Pero mas pabor ako na manalo ito sa puntusan. Ngayon, sa panig naman ni Kazuto Takisako, kasi 50-50 sa ating comparison. Sa panig ni Kazuto Takisako, mga lods, may tendency na manalo ito by knockout early rounds. Posible lang kasing maulit ang nangyari sa kanila noong 2021. Gamit ang kanyang power, posible niya mapuruhan, lalo na hindi naman po magkakalayo ang kanilang skills. Wala namang pagbabago sa skills na magkabilang panig. So, pinakaano ni Kazuto Takisako, knockout 1-7 or ganyan. At gamit din ang kanyang power, pagka-agresibo, pagka-volume puncher, posible niya may domina ang buong laban. Sa madaling salita, hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat na manalo ito sa pamamagitan din po ng unanimous decision or split decision gamit ng kanyang power na kung saan posibleng itong si Reiko Kinimoto, pagka tinamaan ito, iindahin niya. Sa madaling salita, posible niyang igalang, irespeto ang power na taglay-taglay ni Kazuto Takisako. Posible pa nga siyang magiging survival mode. Kaya mga lods, bagamat pinili ko na sa tingin ko manalo dito si Reiko Kinimoto, pero hindi po ito ganun kadali na bakbakan o labanan dahil minsan na siya natalo dito at di hamak na mas lamang sa power kasama sa experience itong si Kazuto Takisako. Kaya kaabang-abang na laban din po yan. Inuulit ko, ang bakbakan na ito ngayong Desembre 15, 2024 sa Sumiyoshi Sports Center, Osaka, Japan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. God bless.